Kaya pala sabay kaming nabuntis ng best friend ko. Pinagsabay din pala kami ng jowa ko. Dear Ate Ann, pakitago na lang po ako sa pangalang Karel. Ilang linggo na po akong hindi mapakali sa kwarto ko. Parang wala na akong ganang kumilos, kumain, o makihalubilo man lang sa ibang tao. Sobrang bigat sa dibdib ng nangyari sa akin. Simula bata pa lang ako, meron na akong best friend, si Kisha, not her real name. High school pa lang kami, sabay kaming pumasok, sabay kumain, sabay umuwi. Parang magkapatid na nga kami kung ituring ng mga tao sa paligid namin. Lahat ng sikreto ko alam niya. Lahat ng firsts ko, siya ang unang nakakaalam. Kahit sa problema never siyang nawala. Kaya ganun ko siya karespeto at kamahal bilang kaibigan. Hanggang sa tumanda na kami, ganun pa rin. Tapos dumating si RJ sa buhay ko. Siya ang unang lalaki na talagang minahal ko ng totoo. Hindi siya perfect, pero pinakilala ko agad siya kay Kisha kasi gusto ko, tanggap siya makis ng best friend ko. At syempre bilang best friend, wala naman siyang sinabi kundi suportahan ako. Sinasamahan pa nga niya ako minsan pag may lakad kami ni RJ. Parang third wheel kung tawagin ng iba. Pero para sa akin, okay lang kasi best friend ko siya at boyfriend ko naman si RJ. Komportable ako sa dalawa. Hanggang isang araw may napansin akong kakaiba. Medyo naging mailap na si Kisha, parang may iniiwasan. Tapos si RJ naman, parang hindi na kasing lambing gaya ng dati. Pero hindi ko agad pinansin. Baka stress lang or baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang malaman kong buntis ako. Mixed emotions ako noon, takot, saya, kaba. Pero higit sa lahat, excited ako. Kasi unang beses ko to at anak namin yon ni RJ. Agad kong sinabi sa kanya at natuwa naman siya. Nagsimula na kaming magplano. Kasal, bahay, lahat. Habang nag-aayos kami ng mga dapat ayusin para sa kasal, nagulat ako nang bigla ring umamin si Kisha na buntis din siya. Tinanong ko kung sino ang ama, pero hindi niya masabi. Parang may tinatago. Wala naman siyang jowa, at hindi ko rin siya nakikitang may ka-text o kausap na lalaki. Kaya nagtaka talaga ako. Pero bilang best friend, di ko siya kinulit. Baka sensitive pa siya or hindi pa ready mag-share. Hanggang sa isang linggo bago ang kasal namin ni RJ, dumating ang pinakamasakit na araw sa buong buhay ko. Bigla akong pinuntahan ni Kisha. Umiiyak siya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Akala ko kung anong emergency, doon na niya sinabi ang totoo. Ate Ann, si RJ daw ang ama ng dinadala niya. Akala ko mabibingi ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit, sakit, betrayal, lahat sabay-sabay. Best friend ko at jowa ko. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan ko nang higit pa sa sarili ko. Pinagsabay pala kami ng best friend ko. Habang akala ko ako lang, meron na pala silang tinatagong relasyon sa likod ko. Ang mas masakit pa, pareho pa kaming nabuntis. Ngayon, magkakabaranggayan pa lang. Pero hindi ko na sila kinakausap. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Gusto kong magalit, pero wala na akong lakas. Para akong nawalan ng sarili. Naubos ako sa ginawa nila sa akin. Ate Ann, tama lang ba yung nararamdaman kong galit? Mali ba akong layuan sila pareho? May pag-asa pa ba akong buuin ang sarili ko kahit sinira nila ako? Hirap na po ako, buntis ako, mag-isa, at hindi ko na alam kung sino pang dapat kong pagkatiwalaan. Sana mapayuhan niyo po ako. Maraming salamat.